Mga ka-Republic, sa kabila ng pagkatalo ng Ginebra sa kanilang huling laro, ay naniniwala pa rin si Tim Cone na his team is improving. Upward trajectory aniya ang level of play ng kanyang mga players, kinapos nga lang daw sila sa fourth quarter sa kanilang enkwentro laban sa Meralco. Maraming positives na nakikita si Coach Tim Cone. Una, ang pagbabalik ng dating laro ni Jeremiah Gray, ang dahan-dahang pag-a-adapt ni Norbert Torres sa triangle offense, at ang impact ng hustle and energy na ipinapakita ng kanilang rookie si Sonny Steele. Fit na fit siya sa triangle offense si Tim Cone, kaya naman party agad siya ng regular rotation ng Ginebra. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel, at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, may isang panalo 2 talong record ngayon ang Ginebra. Ang kanilang unang talo ibinigay ng Magnolia Hotshots, pero malaking bounce back win ang kanilang itinala laban sa mahigpit na karibal na Tok and Tex. At sa pangatlo nilang laro kontra sa Meralco, they were playing good basketball for 3 quarters, sabi ni Tim Cone. Pero hindi nila na-sustain ang magandang laro nang magsimulang maghabol ang Meralco mula sa 16-point deficit. Nagsimula raw sa kanilang second stringers sa pag-amin ng Ginebra coach. Habang nagpapahinga raw ang kanilang mga starters, dito na nagsimulang mag-rally ang Bolts sa pangunguna ni Chris Newsome, CJ Cancino at Bong Quinto. At nang ibalik na raw ni Yasin na Japet Aguilar at Scottie Thompson sa laro, hindi na rin napigil na mga ito ang momentum ng mga bataan ni Luigi Trillo. Yun daw mga ganong laro, kumento ng ilang basketball aficionados. Isa raw iyon sa mga dahilan kung bakit short rotation lang ang karaniwang ginagamit ni Tim Cone. Pero nitong mga nakaraang ilang laro, kapansin-pansin, humahaba na ang player rotation ng Ginebra coach. Patunay lang ito na nakakarating sa kanya ang panawagan ng mga fans na bigyan naman niya ng playing time ang ibang Ginebra player. Sa kabila ng isang panalo 2 talong record ng Ginebra, tumanggi si Tim Cone na tawaging up and down ang performance ng kanyang team. Sa nakikita raw niya, upward trajectory ang direksyon ng kanilang kupunan. Sa laban nila sa Meralco noong Biyernes, October 17, maganda ang nilaro ng kanyang mga bataan. Nag-collapse nga lang daw ang kanilang depensa sa fourth quarter. Sa larong iyon, muling nagpakita ng magandang laro si Jeremiah Gray. Matapos ang long layoff dahil sa injury, impress si Tim Cone sa recovery ng kanyang Phil-Am guard. Hindi lang recovery sa mismong injury, kundi yung recovery ng kanyang mental toughness. Alam naman nating lahat, nagkasunod-sunod ang injury na tumama kay Jeremiah Gray mula nang mapunta siya sa Barangay Ginebra. At may mga nagsasabing hindi na raw ito makababalik sa dati. Pero ipinapakita ni Gray sa lahat, bumabalik na ang dati niyang kumpiyansa at laruan. Pati ang kanyang mga long distance shots, bumabalik na rin sa dati. Matapos layasan ni Jamie Malonzo ang Ginebra, mukhang desidido si Gray na saluhin ang dating papel ng kanyang dating court partner. Si Norbert Torres naman, unti-unting nararamdaman ng kupunan ang importance nito sa kupunan ng Ginebra. Nagagamit na niya ang kanyang pagiging stretch big na may tira sa labas. Pero aminado tayo, may kabagalan si Torres at alam ito ng mga dating kakampi. Kaya naman sa ilang sequence ng laro ay nakita natin, iniikutan at sinasagasa siya ni CJ Cancino at Bong Quinto. Isa siguro ito sa mga butas ng depensa na dapat makapag-adjust ang Ginebra. Nakakatatlong laro pa lang ang Gin Kings, pero marami na ang nagsasabing nakagawa ng steal sa rookie draft ang Ginebra nang mapitas ng mga ito 11 pick overall si Sonny Steele. Malaking tulong sa hanay ng mga mag-aalak ang hustle at sipag ni Sonny Steele sa magkabilang dulo ng court. Komento nga ng mga sports analyst para daw hindi rookie ang Agusan del Sur native dahil wala raw itong takot sumabay sa mga veteranong kalaban. Sabi nga rin ni Tim Cone, taglay daw ni Sonny Steele ang mga katangian upang maging susunod na Ginebra fan favorite. Bilang bahagi ng PBA 50th Anniversary Celebration, dadalhin ng PBA sa Dubai ang sagupaang Ginebra SMB. Sa October 26 ito, gaganapin sa Coca-Cola Arena. Parang rematch ito ng semifinals nila sa Philippine Cup
kung saan tinalo ng SMB sa Game 7 ang Gin Kings. Nagtuloy-tuloy sa finals ang Beermen kung saan tinalo ulit nila ang Grand Slam seeking TNT. Sa pagsisimula ng kampanya ng Hinebra, puro mabibigat na team daw agad ang kanilang nakatapat. Sabi ni Tincone, natalo sila sa Magnolia, tinalo naman nila ang TNT pero tinalo naman ulit sila ng Meralco. Sa October 26, masasaksihan ng mga OFW sa Dubai ang sagupaan ng magkapatid pero mahigpit na magkaribal na kupunan sa PBA. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.